Binanggit ni Ars ang kanilang plano. Gamit ang barkong inihanda ni Lord Kururan, sila ay maglalakbay patungo sa kapital ng imperyo sa Duchy of Rofil. Pagdating doon, hihingi sila ng permiso kay Lord Shakma na mamagitan sa usapan ng Paradil. At formal na makipagnegosasyon sa Duchy of Paradil upang makuha ang kanilang suporta. Dahil sa kanyang negotiation skills, si Lisha ang mangangasiwa ng negosasyon. Ngunit nagdadalawang isip si Miriel dahil mga bata pa ang mga ito. Sinabi ni Lisha na sasamahan sila ni Lord Lumera sa kanilang mission. Tinanong ni Ars bakit kasama si Lord Lumera sa negosasyon, ipinaliwanag ni Lisha na sapagkat mga bata pa sila. Baka hindi maniwala ang mga nakakatandang negosyador. Dahil si Lord Lumera ay under kay Lord Kururan, mas madali silang mapagkakatiwalaan. Namangha si Miriel sa plano ni Lisha at sinabing bagay nga siya maging asawa ni Ars. Tinutulan ni Charlotte, hindi niya matanggap na ikakasal si Lisha kay Ars. Dahil magsisimula na ang gyera at hindi ito ang tamang panahon magpakasal. Sinabi ni Lisha na excited siya na makasama palagi si Charlotte at hiniling na ipagpatuloy ang pagtuturo sa kanya ng magic at pakikipaglaban. Naniwala si Charlotte sa pambabola ni Lisha. At sinabi kay Lisha na huwag mag-atubiling magtanong. Namangha si Roselle kay Lisha dahil magaling ito magmanipula ng tao. Isinama ni Ars si Charlotte bilang bodyguard dahil si Charlotte ang pinakamagaling sa pakikipaglaban. Pagkakataon din ni Charlotte makasakay ng barko at makita kung gaano kalaki ang mundo. Sa karwahe patungo sa Templar, himbing ang tulog ni Charlotte imbes na gwardyahan ang grupo ni Ars. Sinabi ni Lisha na pabayaan na lang siya matulog dahil malayo ang biyahe. Napansin ni Ars na sinusundan sila ni Fam at may dalang balita. Sinabi ni Fam na si Vasmark ay nakipag-alyansa sa Duchy of Sights. Ikinagulat ni Ars ang balita, na kung ang Duchy of Sights ay sasalakay sa mission, ang kanyang Lamberg region ang unang tatamaan. Sinabi ni Lisha na huwag mag-alala, kapag nakuha nila ang suporta ng Paradil. Hindi matutuloy ang pag-atake ng Sights. Kaya, kahit anong mangyari, kailangan nila makuha ang suporta ng Paradil sa negosasyon. Naniniwala si Lisha na magiging kaalyado nila ang Paradil. Dahil sa lubak, lumabas ang mga libro ni Lisha tungkol sa politika. At siya ay patuloy ang pag-aaral dito. Gustong tularan ni Ars ito dahil sa kanyang kasipagan. Natuwa si Lisha sa tiwala ni Ars sa kanya. Dahil siya ang asawa nito at lahat ay gagawin niya para kay Ars. Nagpasalamat si Ars na magiging matagumpay ang negosasyon. Narinig ni Charlotte ang landian ng dalawa. Sa Templar, nagpasalamat si Lord Kururan sa pagdating ng grupo ni Ars. Ngunit siya ay may malungkot na balita. Ipinaalam niya na si Vasmark ay nakipag-alyado sa Duchy of Sights. Nagulat si Lord Kururan na alam na nila ang balita tungkol dito. Sinabi ni Lisha na kailangan ng maingat na negosasyon sa Duchy of Sights na huwag sila atakihin pagkatapos ng kanilang alyansa ng Paradil. Namangha si Lord Kururan kay Lisha at pagpili sa kanya ni Ars bilang asawa. Humingi din siya ng paumanhin na si Ars ang itinalaga sa mission na ito at nagpasalamat sa grupo. Hindi lubos maisip ni Lord Kururan na mag-asawa na sila. At hindi na niya dapat ituring na bata si Ars. Sinabi ni Lord Kururan kay Ars na alagaan ang kanyang pamilya. Biglang may sumingit sa usapan nila. Ito ay si Leng, panganay na anak ni Lord Kururan. Ang susunod na tagapagmana ng Duchy of Mizshan. Itinanong ni Leng sa kanyang ama na okay lang ba na mga bata ang makipagnegosasyon sa nakakatanda. Sinabi ni Lord Kururan na huwag maging bastos kahit si Ars ay isang subordinate lamang. Humingi ng pasensya si Leng at umalis. Ginamit ni Ars ang kanyang appraisal kay Leng. Tinanong ni Lord Kururan si Ars kung nakita niya ang stats ni Leng. Nagdududa si Lord Kururan sa kakayahan ng kanyang anak. Dahil pinalaki niya ito ng malaya. Ngayong 20 years old na siya. Di alam ni Lord Kururan paano ilabas ang talent ng anak. Sinabi ni Ars na hindi pa mataas ang kasalukuyang stats ni Leng. Ngunit marami itong kahanga-hangang potensyal na aspeto, at karapat dapat itong maging tagapagmana ni Lord Kururan. Natuwa ang Lord sa balitang ito. Sa port ng Templar, namangha si Charlotte sa dami ng mabibiling sariwang yamang dagat dito. Sinabi ni Ars kay Lisha na hindi pa aalis ang barko baka mayroon siyang kailangang bilhin. Masaya si Charlotte sa kanyang nabiling regalo para sa mga ulila niyang kaibigan. May tinitingnan si Lisha na isang magandang flower pin.
Binili ni Ars ito bilang isang regalo para kay Lisha, sapagkat hindi pa niya ito nabibigyan ng singsing. Natuwa naman si Lisha dito. Namangha si Charlotte sa barko at nagpasalamat si Ars kay Lord Lumaire sa pagsama sa kanila sa mission. Nagulat ang lahat nang marinig ang boses ni Leng. Sinabi niya na baka nag-aalala si Lord Lumaire kay Ars dahil bata ito. Kaya sasama siya sa paglalakbay. Tinanong ni Ars kung pumayag ba si Lord Corran. Sinabi ni Leng na hindi na niya kailangan ng permiso sapagkat kaya na niyang mag-isip para sa sarili. At gusto niya rin mapuntahan ang kapital ng imperyo. Kapag naging successful ang mission, siguradong matutuwa ang kanyang ama. Sa kanilang paglalakbay, tuwang-tuwa si Charlotte. Ngunit sila Ars naman ay nahihilo, kasama na rin si Leng at Samuka pa ito. Napansin ni Leng ang 4 na tao na kamakaway lula ng isang bangka. Nagpasalamat ang mga ito sa pagsagip sa kanila. Nahiwalay daw sila sa grupo at paanod-anod lang sa loob ng 2 araw. Sinabi ni Lumaire na mabuti na sagip sila dahil maraming pirata sa lugar. Nang bibigyan sila ni Charlotte ng inumin, bigla siyang hinila at tinutukan ng kutsilyo. At inutusan ng mga pirata ilagay sa bag ang mga mahahalagang bagay nila. Ginamit ni Charlotte ang fire magic upang initin ang kutsilyo, napaso ang pirata at nakawala siya. Nagalit si Charlotte at ginamitan sila ng fireball magic. Sinabi ni Charlotte na nagkamali sila ng kinalaban. May napansin si Ars sa grupo ng pirata. Sinabi ni Leng na ang lakas ng loob nila na atakihin ang barko ng susunod na magiging duke. Kapag dumating sila sa Imperial Capital, aasikasuhin niya ang kanilang bitay. Humadlang si Ars at tinanong kung ano ang trabaho nila. Sinabi ni Leng na di niya ba nakikita na pirata sila. Sinabi ni Ars na kitchen knife para sa isda ang gamit nila at hindi talaga sila pirata. Umamin ang grupo na sila'y mangingisda sa Imperial Port. Noong araw ay humihiram sila ng pera sa imperyo upang mangisda, ngunit nagkaroon ng problema sa pera ang Imperial Capital. At nahirapan na sila makahiram ng pera. Napilitan silang humiram sa mga ganid na mga ngalakal sa mataas na interes. Para sa kanilang pamilya, gagawin nila ang lahat kahit ito ay masama. Pinagsabihan sila ni Leng na hindi ito katwiran upang gumawa ng masama. Binigyan ni Ars ang mangingisda ng 2 gemstones na pwede ibenta sa 3 gold coins. Tinanong ni Leng bakit niya ginagawa ito, sila na ang inatake. Sinabi ng mangingisda na hindi nila kailangan ng simpatsya. Sinabi ni Ars na hindi ito simpatsya, kundi isang utang na walang interes. Kapag nakapangisda na sila at kumita, pwede na nila bayaran si Ars. Nagtaka si Leng na mukhang di mapagkakatiwalaan ang mga mangingisda. Sinabi ni Ars na kailangan magkaroon ng tiwala ang isang lord sa kanyang nasasakupan. Kahit na may posibilidad na pagtaksilan siya, sisimulan niya sa kanyang sarili na magtiwala sa tao, paglaon. Magtitiwala na rin ang tao sa kanya. Sinabi ni Leng kay Ars na napakawalang muwang nito at umalis. Pinakawalan ang mga mangingisda at naglayag. Namangha si Leng pagdating sa Imperial Capital at patuloy pa rin sa maling pagbigkas sa pangalan ni Ars. Sa kanilang paglalakad, napansin nila ang kahirapan sa paligid ng capital. Ang mga mayayaman ay lalong yumayaman. Masyadong malaki ang agwat ng mayayaman at mahirap. Sinabi ni Leng na masyado nang lulong sa pera si Prime Minister Shockma at napabayan na ang bansa. Hindi magiging mahirap ang negosasyon dahil sa kanyang kawalan ng kakayahan. Pinona na ni Lisha si Ars dahil magprepara ito para bukas. Sa sumunod na araw, inaantay nila si Lisha nang dumating. Nagulat sila sa magandang suot nito. Nagtanong si Ars bakit ganyan ang suot niya at may mamahaling alahas pa. Sinabi ni Lisha, malalaman din niya mamaya. Nang makaharap na ng grupo si Lord Shockma, ginamit ni Ars ang kanyang appraisal skill dito. Napansin niya na mataas ang ambition stats nito at mahirap kalaban. Nang makaupo na sina Ars, mayabang na ipinakilala ni Leng ang kanyang sarili kay Shockma. Sinabi ni Shockma na wala siyang pakialam kung sino man ang makaharap niya, interesado lang siya sa halaga ng pera na alok nila. Bago mag-offer si Lisha, bumalik tayo sa gabi bago sila dumating sa Imperial Capital. Sinabi ni Lisha na kailangan mabilis ang negosasyon at 2,000 gold coins ang kanilang ma-offer. Kapag humingi pa ng mataas si Shockma, mapipilitan silang bumalik ng Templar para makakuha ulit ng gold coins. Kapag nangyari yun, hahaba ang negosasyon at lalala ang gyera.
Kailangan ipadama kay Shockma na kumita siya sa negosasyon. Offerin muna nila ito ng mababang halaga. Balik sa kasalukuyang sitwasyon, nag-offer si Lisha ng 500 gold coins. Sabi ni Shockma, parang kulang pa ng 0 at dapat 5,000 ito dahil sa paggamit sa pangalan ng Emperor. Natawa si Lisha dahil ang 5,000 gold coins ay katumbas ng isang taong budget ng Imperial City. Nagbibiro ba siya? Dahil impossible na maibigay nila ang ganong halaga. Nakita nila ang sitwasyon ng Imperial City at alam ni Lisha na hirap sa pinansyal ang imperyo. Nag-offer siya ng 800 gold coins. Alam ni Shockma na maraming pera ang Templar at hindi mararamdaman kung magdadagdag sila. Tiyak ni Lisha na manghihingi si Shockma ng mas malaki, kaya nag-offer siya ng 900 gold coins. Tumayo si Shockma at hindi niya matatanggap ang offer. Nag-offer ulit si Lisha ng 1,000 coins at sinabi yun lang ang perang dala nila. Pumayag si Shockma. Sinabi ni Lisha dati na kapag nalaman ni Shockma na naubos na nila lahat ng options, magiging happy si Shockma at pagbibigyan ang kanilang request. Pumayag na si Shockma sa deal. Ngunit inis na nagsalita si Leng. Sinabi ni Leng na napakakuripot ni Ars at Lisha. Mayabang na sinabi na, 2,000 gold coins ang kanilang dala at ibigay na lang ito. Nanlumo ang grupo sa sinabi ni Leng. Nagtanong si Shockma kung niloloko ba nila siya. Umalis ito at pina-cancel ang negosasyon. Nag-sorry si Ars at ibibigay nila ang 2,000 gold coins. Nainsulto si Shockma at sinabing kakalimutan niya ito kapag nagbigay sila ng 2,000 coins para sa Imperial Capital at dagdagan para sa kanya as a personal apology. Alam ni Ars na kailangan nilang bumalik sa Templar para makakuha ulit ng pera. Nanlumo si Ars dahil hindi matagumpay ang negosasyon. Sinabi ni Leng na pangit ang ugali ni Shockma at bumalik na lang sila ng Templar. Tinanong ni Ars si Leng bakit niya ibinulgar ang dala nilang pera. Sabi ni Leng, dahil nagsinungaling si Ars. Kung sinabi ni Ars agad na ibibigay ang 2,000 coins, tapos na sana ang negosasyon. At parang minamaliit nila ang financial capability ng Templar. Sinabi ni Ars na kapag inoffer nila agad ang 2,000, malamang hihingi pa si Shockma ng mas mataas. Hinabol nila si Lord Shockma. Humingi ng paumanhin si Lisha. Pinapabalik na ni Shockma ang grupo sa Templar upang kumuha ulit ng pera. Hinubad ni Lisha ang kanyang suot at mga alahas. Sinabing nabili niya ito sa mga mamahaling tindahan sa Imperial Capital at pwede ito ibenta. Tiningnan ng alalay ni Shockma at mga damit at alahas, sinabing may halaga itong 500 gold coins. Tinanggap ni Shockma ang offer nila at tutulungan sila na mamagitin sa paradil. Tinanong ni Shockma kung totoong may balak na maging independent ang mission. Sinabi ni Leng na totoo ito at wala silang loyalty sa Emperor. Walang pakialam si Shockma dito at siya ay umalis. Kinagabihan, nag-celebrate sila sa matagumpay na mission at humingi ng paumanhin si Ars sa kaguluhan sa negosasyon. Sinabi ni Lisha, alam niya at inaasahan na mangyayari iyon. Sana ay nag-enjoy kayo sa aking anime recap. Huwag mag-atubiling mag-subscribe sa channel at abangan ang susunod na episode. Salamat!